Asawa ng pinaslang na mag-inang si Police Senior Master Sergeant Dayan Molinido na Mr. John Molinido ay isa rin sa mga itinuturong suspect sa pagpanaw nito. So bakit nga ba hanggang sa ngayon ay idinidiin pa rin ang pangalan ng kanyang dating asawa? So yun po yung pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. Viral pa rin at pinag-uusapan ng kaso patungkol sa pagpanaw ng mag-ina ng ito pong si Police Sergeant Dayan, Master Sergeant Dayan Molinido at ang kanyang 8 taong gulang na anak. Noong January 16, 2026, isang malamig at tahimik na gabi sa Quezon City ang nagbago ng tuluyan sa panahon na hindi inaasahan ng isang pamilyang Pilipino. Dito naganap ang mga pangyayaring nagdulot ng malawakang pagkabigla at pagkayamot sa publiko, ang pagkawala at pagpanaw at pag-iwan ng bangkay ng isang pulisman at ng kanyang 8 taong gulang na anak. Ang mga biktima ay sina Master Sergeant biktima ay sina Police Senior Master Sergeant PSMS Dayan Marie Molinido, isang veteranong pulis na batid sa paglilingkod sa kapulisan, at ang kanyang anak na si John Ismael na 8 taong gulang. Ayon sa unang ulat, huling nakita silang mag-ina noong gabi ng January 16, 2026 nang paalis sila sa kanilang tahanan upang magtungo dun po sa isang napagkasundo ang transaksyon kaugnay ng pagbebenta ng isang sasakyan sa isang kilalang car agent. Matapos na hindi makarating sa kanilang tinakdang pupuntahan, agad na inulot ng pamilya ang pagkawala ng mag-ina noong January 19. Nabahala at hindi na nagbalik ng bayang dalawa, kaya't agad silang hinanap ng mga pulis at mga otoridad. Hindi naglaon, ang bangkay ni Dayan ay natagpuan noong January 24 sa isang creek sa Pulilan, Bulacan na may tama ng bala sa ulo. Ang anak naman ni Dayan ay natagpuan ng 5 araw pagkatapos ng isang kalamansi farm sa Victoria, Tarlac, kung saan tinukoy ng otoridad na siya ay namatay dahil sa asphyxia or pagkakabulunan ng plastic bag. So possible po na ito pong yung kanyang anak ay binalot, kasi di ba nakita natin nung yung bangkay po niya natagpuan sa isang farm sa Bulacan, talagang tinadtad po talaga siya ng packaging tape, tapos naka-plastic siya para hindi talaga umilingasaw yung kanyang baho. Maaaring buhay pa tong batang ito, pero binalot na siya ng ganun. Nakita niyo po yung hirap na pinagdaanan nitong si Ismael, So bagamat sinabi po ni Mr. Remulla, na John Vic Remulla, na case closed na ang nasabing kasong ito, yung viral case na ito ng isang kapulisan, ay muli pa po, meron pa po silang ibang anggulo na tinitignan, kasi pagkatapos ng investigasyon ay nahuli nila yung 3 sa 5 suspect, si Mr. Gil Valdemoro, si Pia Katrina Chua, si Gil Valdemoro D. Jr., isang rider na nakilala bilang isa sa mga unang suspect. Si Pia Katrina Chua, isang car agent at inaanak ni Dayan na napag-usapan bilang sentrong personalidad sa transaksyon. Si Christian Suarez Panganiban naman ang asawa ni Pia at dating pulis. Sa pagkakasunod ng mga pangyayari, isa sa mga suspect ay nagdetalya ng kanyang nalalaman dahil sa konsensya na nagbigay ng mas masalimuot na pag-aangkop sa kaso na naglalaman ng pagkaanib, Kasi nga 'di ba parang ang dami pong pumasok na mga person of interest, at isa na rito, isa sa mga tinitignan na person of interest habang iniimbestiga ng kaso ay ang kanyang dating karelasyon or dating asawa na si Police Senior Master Sergeant John Molinido. Sa umpisa, sinabi ng Quezon City District or QCPD, si John ay isa sa posibleng kakasangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa at ng anak, batay sa testimonya ng isa sa mga suspect. Kung matatandaan po ninyo sa isang interview, nung nahuli po itong mga suspect na ito na si Pia na inaanak po ni Police Master Sergeant Dayan, itinuturo niya pong mastermind dito yung dating asawa nga nitong biktima na si Master Sergeant John Molinido. Sinasabi nito na ito ang utak sa lahat ng pangyayaring ito. Kaya naman pero base po dun sa narrative nitong suspect,
ay medyo inconsistent yung sinasabi niya. Kasi base dun sa dalawang accessories of the crime, yung helper tsaka yung kasambahay na nagmamatch, no, dun po sa mga ebidensyang nakuha, ay talagang inililihis yung pangalan ni Police Master Sergeant. Ang sabi kasi ni Pia na sila daw ang pumaslang, no, at pinapaslang tong si Dayan dahil nga ito daw po ay sakim, no, sa kanyang mga ari-arian. Yun ang sinasabi niya. Pero hindi po yun ang lumalabas sa investigasyon. Pero bakit ba hanggang sa ngayon ay talagang naiipit pa rin yung pangalan ng dating asawa nitong ng biktima na si Police Master Sergeant Dayan. So ito po yung sinabi ni Mr. John Vic Remulla. Let's watch this. Na si John Molinito. Si John Molinito po at si Dayan ay hiwalay na ng 3 taon. Ngunit nung nalaman nung namatay ang kanyang asawa, imbis na subject sa autopsy, ay pinakremate kagad kasama ang suot na damit. At nung tinatanong yung John kung anong involvement niya, wala siyang remorse. Hindi umiiyak, hindi malungkot, asawa at anak ang pinatay. Ngunit marami pang development to. Kinasuhan ng asawa si Pia at si Christian ng carnapping. Wala daw sa kanyang pangalan. Nasa kanyang pangalan ng kotse pero binenta na wala sa kanya. Okay, so ang pangalawa dito, Ayun, so kinukonsider na pong case closed ang nasabing kasong ito, pero tinitignan pa rin nila yung ibang anggulo patungkol sa pagkakadawit nga, no, nito pong asawa. Kasi sabi dito, nung tinatanong po nila, at ang tanong, pinaka-biggest question, bakit agad-agad na pinasunog nitong or pinakremate agad, no, yung labi nung dalawang na kanyang mag-ina. Tapos isa rin sa mga punto na tinitignan ng pulis, bakit daw parang walang remorse. Pero kung lalaliman natin at kung pupunta tayo doon sa kanilang mga personal na dahilan, maaaring hindi na ganun kalalim yung personal attachment nitong si Police Senior Master Sergeant John Molinido, dahil almost 3 years na po silang hiwalay. And according po dun sa kanyang mga interview, sinabi niya na marami silang mga bagay na hindi pinagkakasunduan nito pong dati niyang asawa. Pero syempre dun naman sa part na bilang isang tatay, 'di ba, kapag nakita mo yung anak mo na ganun yung kalagayan, imposibleng hindi ka talaga parang makikita mo sa reaksyon ng tatay na talagang siya ay nagdadalamhati. Pero base po dun sa kanila pong nakita, ay hindi raw nakitaan ng remorse or pagdadalamhati or what, or wala man lang reaksyon ito pong tatay na, o ito si Police Senior Master Sergeant John Molinido. Kaya naman tinitignan ng mga pulis na maaaring isa siya sa mga sangkot sa nasabing isyong ito. Pero hanggang sa ngayon, sabi nga sa talagang ito'y nagdulot talaga ng matinding kontrobersya dahil hindi nga pangkaraniwan na isama ang kapwa pulis sa listahan ng mga suspect sa ganitong klase ng malagim na krimen. Ang abogado ni John ay mabilis na nagpayag na siya ay hindi tinangay o inaresto ng mga otoridad, kundi sila ay voluntaryong sumuko at hindi rin naglabas ng korte ng anumang arrest warrant laban sa kanya sa mga oras na yon. Sa panahon ng investigasyon, hindi nagkomento si John sa mga paratang, ngunit ipinahayag niya na nauunawaan niya ang pangyayaring ito at handa siyang makipagtulungan sa investigasyon. Base po sa mga interviews ay isinuko nitong si Mr. John yung kanyang cellphone para po sa digital forensic examination kung siya ba ay totoong kausap nitong car agent na sinasabing pinabura daw yung kanilang mga call logs nila, yung kanilang conversation nitong dating asawa ng biktima. So yun po yung isa sa mga kinikitang parang ebidensya na maaaring isa rin siya sa mga victim or suspect sa pagpanaw na mag-inang ito. Kaya yun po yung tinitignan ngayon ng ibang anggulo ng kapulisan. So ano kaya ang mangyayari pagkatapos ang lahat ng ito, dahil according dun sa dating husband, nakikipagtulungan naman daw siya sa investigasyon. Kaso yun nga lang, ang biggest question talaga, bakit niya pinakremate agad? That's really a question. So mag-comment kayo sa comment section.